Naku po mga kapatid, may kinumpirma si Secretary Gibo mga tol, no, na nagre-recruit daw umano ang China sa mga government workers, no, mga taga-gobyerno mga tol, no, para maging ano nila, informant. Naku po, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary sa mga may init na balita ngayon, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto'y mula sa 24 oras, no, dito sa GMA mga tol. Etong balitang to. Sa budget hearing mga kapatid, no, para sa 2027, kinumpirma ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro mga tol na nagre-recruit daw ang China ng mga taga-gobyerno, mga nagtatrabaho sa gobyerno para maging informant nila o para makapagbigay ng information sa kanila. Eto mga tol, panoorin natin ang video para malaman natin ang buong detalye, tapos samahan ninyo ako, bigyan natin to ng opinion at reaction. Inusisa sa pagdinig ng Kamara kung paanong hindi na mauulit ang umunoy pagre-recruit ng China sa ilang taga-gobyerno para maging informant kapalit ng pabuya. Sabi ng Department of Defense. Kapalit ng pabuya, no? May pabuyang ibibigay ang China, ang kapalit nun mga tol, parang ibebenta mo yung bansa, no? Naku po, mayroon palang mga Pilipino talagang gumagawa ng ganyan, no? Masama taga-gobyerno pa. Kumbaga magbibigay ka ng information tungkol siguro sa mga kung ano yung mga nangyayari dito. Syempre mga kapatid, instead na magpadala sila rito ng espiya nila, Chinese yun, syempre baka pagsuspetsahan. Di ang gagawin na lang nila, kukuha na lang sila ng mga tipong mga kababayan natin, kapwa natin Pilipino, at yun ang babayaran nila o bibigyan nila ng pabuya kapalit ng mga ilang information. Nasugpo na yan pero mahigpit ang pagbabantay para masigurong walang sensitibong impormasyon na makukuha. Hindi pa rin tayo makatitiyak kung talaga nasugpo na yan mga tol. Nakatutok si Jonathan Andan. Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng Department of National Defense sa 2027, kinumpirma ni DND Secretary Gilberto Teodoro ang pagre-recruit ng China ng mga informante na nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas. Nako. My question is about a report that China is recruiting Filipino government workers to leak official documents and information and turn them over to China. Paano tayo nalusutan po nito? To leak official documents. Yung report po na yan, I cannot give further details, ngunit po totoo po yan. Kailan naganap, kailan nangyari yan? Kasi ang sinasabi rito ni Secretary Gibo, nangyari na at nasugpo na daw mga tol. Kailan nangyari yun? Anong panahon? Panahon ni ilan na ba naging presidente natin? Ang dami na kasi. Panahon ni Pinoy, panahon ni dating Pangulong Duterte, o etong panahon din ni BBM na kamakailan lang tapos nasugpo, hindi natin alam. Nangyayari po. At kami po ay nagbabantay ng matindi. Sa email ng DND, idinaan ang pagre-recruit ng China kapalit ng pabuya. Iniimbita sila na mag-sideline in various topics. No? Kung pwede sila gumawa ng paper sa sinasabing think tank, hanggat sa na nagkaroon ng mas detalyadong impormasyon ang hinihingi. Awa ng Diyos po, ito'y nasugpo at wala namang pong sensitibong impormasyon na nakuha. Pero alam nyo mga tol, ito lang kung halimbawa nasugpo yung mga mismong taga-gobyerno mismo yung mga nagtatrabaho, mga government workers, kung nasugpo nila yan, syempre kasi mga tol, di ba? Medyo medyo mahirap din.
Siguro ang iba sa nagpalit na ng taktika, no, yung China. Ang ginagawa naman nila ngayon yung mga influencer. Yung mga influencer, mga tol, syempre mas malakas ang influence nun, di ba? Yun na mismo yung mga gagawa ng video, magpo-post sa social media. Tapos yung mga yon, syempre, baka may mga kakilala yon na nagtatrabaho sa gobyerno, doon na dumadaan. Diba? Hindi na dinadaan pa sa email at rerekta sa mga government workers. Pwede namang daanin na lang sa mga influencer nga. Kasi syempre may kanya-kanyang sariling social media account yan, may mga kanya-kanyang mga followers yan, at syempre may kanya-kanyang mga email yan kung saan pwede silang i-message o baka gusto mo mag-sideline, ganyan-ganyan. Ito lang gagawin mo, no? Kakuha ka kung makakakuha ka ng mga information, ganyan-ganyan. Yun ay haka-haka lang naman, mga kapatid. Pero sa tingin nyo, posible kayang mangyari na ngayon ay mga social media influencer na ang kinukuha nila? Kasi syempre, mas malakas maka-influence yun. May mga followers yun eh. Comment kayo sa ibaba. Sari-sari raw ang tangkang ginagawa ng China para makaakit ng mga researcher, lalo na ang mga hindi permanenteng empleyado ng gobyerno na mababa ang sweldo. Ano na lang po natin masisiguro na ang DND, hindi na po ito mauulit pang ulit. Hindi po natin masisigurado talaga na hindi maulit, no? Pero ang importante, ang iaalam dun sa empleyado po, ang public platform, ang IT equipment na ginagamit, yan ay minomonitor. So hindi pwedeng gamitin pampersonal ng kung sino man empleyado, whether AFP or DND. Ang hacking ay actually gera, araw-araw po yan. Tanong pa ng kongresista kay Teodoro, totoo bang may mga politiko sa Pilipinas ang nakakatanggap ng suporta mula sa China? Nako, yan na. Medyo mahirap na tanong yun. We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities, actually, Your Honor. Kaya nga suportado rin, mga tol, ng AFP yung panukala na iban, no, sa Pilipinas, yung mga social media platform o yung mga social media lang ng mga foreign malign influence, no, dito sa Pilipinas. Yung kapag halimbawa may mababasa ka ng mga post sa FB, for example, sa Instagram, sa TikTok, sa YT, na parang sumusuporta sa naratibo ng ibang bansa laban sa Pilipinas. Kung laban sa ibang bansa, wala tayong pakialam dun eh. Pero kung laban sa Pilipinas mismo, yung naratibo na yon at nakapost dito sa atin sa social media, yun yung sinusuportahan nilang iban. Ngayon gusto ko kayong tanungin dyan, kayo ba suportado nyo yung ganong kalasing panukala na dapat iban dito sa Pilipinas o hindi lumabas sa social media dito sa Pilipinas, mga tol? Yung mga FB page, Instagram post, TikTok, lalo na TikTok, mga tol, no? Kasi sa China yan eh. YT, yung mga pananalita o mga naratibo na laban sa ipinaglalaban ng Pilipinas, halimbawa na lang sa West Philippine Sea, kapag against the government o against the Philippines, against doon sa ating arbitral award, at ginagawa tayong puppet lang daw ng Amerika at ng Japan, dapat hindi yan lumalabas dito sa atin. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Pwede kayo magbigay ng comment doon. Para sa 2027, nanghihingi ang Defense Department ng 324 billion pesos. 50 billion dito ang para sa AFP Modernization Program. Pero kulang pa yan, sabi ni Teodoro. Dahil kailangan daw nila ng 126.9 billion pesos para may patupad ang modernisasyon. Sasabihin ko pa lang sana kulang kasi kulang talaga yon. Compare mo yung budget na inilalabas ng ibang bansa, lalo na sa panahon ngayon, mga tol, na tila ba nagkakarerahan sila sa pagpapalakas, kulang talaga yon.
Pinag-iingat naman ng Armed Forces of the Philippines ang publiko laban sa tinawag nitong foreign malign influence Yan, eto na yan. o mga pagtatangkang magpalaganap ng maling impormasyon upang maka-impluwensya. Napansin daw nilang dumami ito nitong nakalipas na 4 na buwan. Sa gitna yan ng mga akusasyon ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Mag-ingat po tayo sapagkat ang objective ng foreign malign influence is to divide us as a people. Pag-away-away ng mga Pilipino to shape the narrative, to change public perception, and ultimately to advance their own interest. Kaya nga ito mga katal, ginagawa nating reaction video and commentary. Ito para din to sa lahat ng ating mga kababayan. No? Dapat tayo ay nagkakaisa, hindi tayo nag-aaway-away, lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Napaka-basic niyan. West Philippine Sea, atin yan mga tol. 200 nautical miles, atin yun. Diba? Tayo ang may karapatan dyan. Napakalayo nila para angkinin pa nila yun at walang bansa nagmamayari ng isang buong dagat. Yung buong South China Sea inaangkin nila na halos wala nang itira sa atin. Diba? At hindi lang tayo mga nabubuhay ngayon ng dapat makinabang dyan, kundi yung mga future generations pa ng Pilipinas mga tol. Kaya kung ngayon hindi natin ipaglalaban at hahayaan natin na makuha nila yan dahil nag-aaway-away din tayo pare-pareho, ano nang mga sasapitin na mga susunod sa atin mga tol. Kaya nga dapat ano man ang kulay ng politika sinusuportahan ninyo, mapadilaw man yan, pink, red o green, diba? Dapat pagdating dito sa ating soberanya, dapat iisa lang tayo dyan. Total, iisa lang naman ang bandila nating lahat eh. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan sa binulgar o binunyag o inamin, kinumpirma ni Secretary Gibo? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.